Mga 10 yan. 10 taon. At kung namatay ako noong year 1978, even though I'm a religious man on that day, during those days, impyerno ang aking doon. Now, 1980. Oh, ganda, 1980, di 20 years old na ako. Kapag namatay po ako noong 1980, sa impyerno ang aking doon, yun po ang panganib. Yun po ang panganib. Na ang panganib ng sabi niya yung not perish. Ang panganib po dito, ang tao ay sentensyadong makasalanan patungo sa impyerno. Huwag po kayong magpapaniwala na ang tao raw ay malalaman lamang niya na siya'y patungo sa impyerno o sa langit pag siya'y namatay na. Hindi po totoo yun. Maliwanag po sa Biblia, once na ipinanganak ang tao, mayroon na siyang buhay na walang hanggan, sentensyadong makasalanan, patungo doon sa eternal place, walang iba kundi ang impyerno. So, ang pinakapanganib na punto ng buhay ay yung ikaw ay nasa galit ng Diyos. Ikaw ay sentensyadong makasalanan. Kailan ka na sentensyahan ng makasalanan? Nung ikaw ba'y marunong nang gumawa ng kasalanan? No? Upon birth. In the judgment hall of God, you are declared a sinner. Ikaw ay isang makasalanan. At dahil isang makasalanan, alam mo, ang taong nasintensyahan na makasalanan, isa lang naman ang kanyang tungo. Kung hindi provincial jail, city jail. Di ba? At kung medyo, tama mo na, naranasan mo yun, di ba? Yes. Ganun po yun. Kaya ang unang makikita po natin doon ay panganib ang ating nakikita. Na lahat po tayo ay nalagay po tayo sa mapanganib na kalalagayan sa buhay. Secondly, dahil pinangako po, maikli lang ang mensahe ko. Now, secondly, kung ando doon yung panganib, kailangan nandoon din yung tinatawag po natin na disenyo ng Diyos para yung mga perishing na tao ay magkaroon ng pagkakataon. Amen? Now, tingnan mo ito, sabi niya, sa John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Now, sabi niya, for God so loved the world. For God so loved the sinners. Now, ano po ang design ng Diyos po dito? Ano ba yung dinisenyo na? Para ang mga perishing na ito ay magkaroon ng pagkakataon na maalis sa kalalagayan na kung saan galit ang Diyos sa Kanya. Now, sabi niya, so love. The design of God is that He loves the sinners. Amen? Now, ako po'y naniniwala yung word na so love. Yung word na so love, ang ipinapakita po dito yung kaparaanan ng Diyos. Yung paraan ng Diyos patungkol sa Kanyang pag-ibig. Ano ito? Ibibigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Uulitin ko po. Ibibigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Kaya yung Kanyang ginawa, ito po ay yung pong kaparaanan ng Diyos na pinapakita niya na hindi po nagbabago ang Kanyang pag-ibig. Di ba? Now, Romans chapter 5, verse 8, ang sabi niya, but God commended His love toward us while. Amen? Di po ba napakaganda yung word na while? Ito ay pinapaalala niya yung dati nating kalalagayan, sentensyadong makasalanan.
while we were yet sinners, what happened? Christ died for us. Kung iyong titignan yung halaga ng kanyang ibinigay, at kanino niya ibinigay, yun po yung totoong pag-ibig. Yaman. Bakit naging totoong pag-ibig? Sapagkat ang kanyang bugtong na anak, hindi niya ipinagkait at ibibigay niya sa tulad mo, tulad ko na makasalanan. Amen? Mahal ka ng Diyos. Ayaw kang mapunta sa impyerno. Now, the next one, kung iyong titignan sa ating text, at dito naman yung duty that we must fulfill. If we are going to be a part of the law of God in rescuing sinners from perishing. Now, ang sabi niya dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Now, of course, the duty will be faith. Amen. Anya nga ta panagkunayan. Dahil nga ta pamatim maisalakan na ka. Sa tingin nyo ba, dahil sa pananampalataya mo, maliligtas ka? Kailan ba nagkaroon ng pananampalataya ang tao? Hindi ba isinilang yan na depraved in the sight of God? Hindi ba isinilang yan na walang kakayahan? Now, ang sabi niya, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believeth in Him. Now, what is important is this: the object of your faith. Ano ito object? Object ng iyong pananampalataya. Sit down. Now, kung andito ang Diyos, pag-uusapan ang kaligtasan, okay? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him. Now, ipinapakita dito yung object ng iyong pananampalataya.